Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. You always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.
sa silat, nalakat niya ating nabrungguan. Okay, so magasugod kita sa aton service. Subong nga aga. Kaga magasugod kita sa pagkanta sa aton duwa ka opening songs. Kaga aton niya i-invite sa aton niya pangkit si Brother Pablo to lead us for our opening songs. Okay, may nga so pakabait na lang sa pagtindog, mag-aakta kita sa To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh, yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. God, the mindless offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come through the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come through the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. And by faith we can see the far, for the Father is over the way, to prepare us a dwelling place there, in the sweet by
us pray. Almighty God, let your presence manifest in this place. As we gather here to mourn our beloved child Rosaline, may you bring healing into our hearts, especially with the heart of Joy Elias and his children. Be our Alpha and Omega in this send-off service. Let the things we share about our beloved one bring joy and healing in our hearts. We know it will be hard for anyone to fill the gap that has been left in our hearts. But we also know that in days, weeks, months, and years to come, you will heal us. And what we will be left with are fond memories of the times we shared with Chay Rosaline. We thank you for giving us a chance to spend time with her while she was on earth. In the name of the Triune God, we all pray. Amen. Eh, magkapatayon kita sa ating mga ambakanon. Praise in the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place when we all get to heaven. On a day of rejoicing that will be when we all
ato sa langit, sa mansion over the hilltop. Kag dito magakita na kita. Pero sa subong ari pa kita diri sa lupa, kinahanglan pa naton ang guidance, ang manual sa kabuhi kag gibilin sang Dios, which is the Bible. Kag pangunahan kita ni MM sa pagbasa sa manual sa kabuhi, ang Bible. Okay, so our text for this morning is in the book of John, chapter 14, verses 1 to 6. And the Bible says, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know." Thomas said unto him, "Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way?" Jesus said unto him, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Amen. Magkamong niya salamat sa pag-lead sa ating scripture reading. Hindi na sa tanan makapungko. So, subong aga, aton niya invite si Allen, kag si Allen sa paghatag sa special number. Amen. Making a list of all of the good things you've done for me. Lord, I've never been one to complain, but right now I'm lost and I can't find my way. My world's come apart and it's breaking my heart, but it helps to know that your heart is breaking too. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. And when I fall on my face, you fill me with grace. Nothing breaks your heart, tears you apart like when I cry. Alone in the dark, facing my hands, crying out to you. Lord, there's never been a time in my life. There's so much at stake, there's so much to lose, but I trust it to you. You bring me through, and it helps me to know that I'm not alone. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart, it tears you apart like when I cry. You're the one who calmed the raging seas. You're the one who made the blind
my face, you fill me with grace. Nothing breaks your heart, tears you apart, like when I cry. Special number. Sa karon nga aga ang nagtaliwan si Rosalina Hover Hortan. Siya isa ka asawa, isa ka nanay, isa ka abyan, a servant of God. Madamo siya nga na-touch nga kabuhi, madamo siya nga hinbuligan, madamo ang nagbulig sa iya, madamo siya sang nalubilo sa kabuhi nga ni. So subungaga gina-request naton kung sino man ang willing to speak up, give testimonials, magpabutyag sang ilang na nabatyagan, may it be last words para sa iya, or simply to let other people know kung paano niya na-apektuhan ng imong kabuhi. Ginatagan na kamusang time, na ipabutyag sa crowd ni nagtambong subong sa iyang interment. Siguro mag-umpisa kita sa people closest to her, which is ang iyang kabataan. So, since nagahibi ang nakaschedule na mag-abal sa pag-ugap kita, bilang isa sa iyang kabataan, mambal ko lang growing up, hindi man perfect ang among surrounding, ang circumstances around us. Pero ang nagtatak lang sa amon nga despite all the hardships, imperfections, si mama naging good mother din sa among tanan. Alam ko, masakit pa ko nun na wala na siya. Pero we are at peace, knowing she is in a better place. Kag nauna lang siya, someday magasunod kita, kami, kita tanan. Hindi ko man gusto mag-ibig, pero
ang memories niya, kami ang kabataan, kami ang ang legacy niya. Nagkapadayon sa mga handom niya. Kami ang padayon sa life na gusto niya, tani na ma-achieve, kag mga na-achieve niya. Kami ang mag-celebrate sa mga successes nga tungod sa iya. Kami ang first and foremost nga magatungtong sa iya nga mga memories amon nga i-pass down, i-istorya sa kabataan kag sa ilang mga kabataan. Nagagi na lang sa kadis kalibutan. In the span of time, nga kalibutan hari diri, matod ka buhi daw. Nambal pa sa Bible daw, sungaw lang sang tinigang, daw smoke lang na nag-appear kag nadula. Pero samtang may mga tao na nagadumdum sa imo, wala nang imo lawas, pero ang imo memories ara. Kag siguro kami bataan niya nagadumdum sa iya. Hindi man siya perfect, pero naging maayo siya nga mother sa amon. Naging maayo siya, nakita naman, naging maayo siyang asawa kay Papa. Naging maayo siya nga lola sa iyang mga apo. Na-promise naman kay Mama na dumdumon naman siya katatanan niya handom naging build niya para sa amon. Padayon na naman. Amen. Thank you. Aton invite kung sino man ang gusto ko maghatag sa eulogy sa kay Mama. Na-invite ko siguro nga isa sa family niya, isa sa iyang kauturan or makaisa niya inaplos sa iya mismo nga family sa Hover nga family. Kaya o pangawit na sang kulod. Mayong aga sa inyo tanan. Sinday, isa na mga palangga nga utod. Pagbanti kami makapating sa subong hula na siya. Bali, kason siya sa apon. Nakita pa kami last November. Nagkaon pa kami sa Iloilo. Tapos may ara siya nga ginhatag sa ako nga bali remembrance ko kuno. Instead nga siya ang may birthday, akong yung birthdayan niya, baliskan. Isindayan siya una. Nabalaan ko kung ano kami tapos nga duwa. Umpisa sang nailo kami. Upot kami nga duwa. Sabi na kita nga mo nga kot nga si Bingbing. Iban ko nga utot kay malayang samon. Balik kami malapit. Isa
matawag siya sa akong istorya sa nga kamusta na ikaw dira. Siling ko okay man, pero siling ko ang importante sa aton bisan wala lang kita kwarta kung wala kita sakit. Kaya naibalaan ko man kung paano niya disiplinahon ang iyang mga anak. Halin pa sang una. Si Inday, magahod lang ba niya, pero ang pagpalagga sa mga bata, ara. Maakik siya dugay-dugay. Pero dugay-dugay, ang gahon. Man balaan ko kung ano yung palangga niya, kabataan. Isa akong bayaw, wala na ko may mambal pa. Saka yun ni Tolyas. Wala kasang may mabatian siya. Day, I love you. Bisan tanawon niyo ang akong nga kahit kaara sila sa akong nga wallet na kalaminit pa na. Wala pa sila nag-asaway ni Tolyas. May picture ako sa iya. Sa mangot ko. Ituturo lang napatay namon nga magulang sa last March 2023. Dahil tani malipayong pinandira sa biyak na kinabuhi. Nakita na ka mo ni nanay. Tagduwa ta ka utod. Kagaang imo bata nga si Jing. I hope nga malipayon ka na dira. Kag in the right time, magkakita ay makita gyapon dira. Ugaling nauna ka lang sa amon. Lagi. Gabi dahil nabugtaw ako. Alas, alaw na midya. Nagapamuhin ako. Hindi pa gawa magano. Pero ikaw na panundong ko. Ngayon ko, idulong ka na karoon sa imo nga palawayan. Siguro, tawag man siguro sa pagpaminsan mo sa amon, sa imong pamilya. Tani, maging malipayon ka dira. Ululukod. Sang imo man nga pamilya dira. Kay kami, ari pa kami, nabilin. Hindi talang mapakta ng atong kabuhi. Siguro, wala pa kami dira makatala. Kaya ni mo ganida itsura, hindi ko na malimtan. Nasang nagabanding ka mo isa ni Tolyas, siling niya ang imo tsura ko no da si Janice Dibilin. Hindi tuod. Amo na nga gina sa imo palang kadlaw tayo. Daw, nagkabuhi ka man gihapon. Day, I love you. Kami sa mga utod mo, kabataan mo. Tandaan mo na nga palangga ka namon, panumtumon ka namon sa adlaw-adlaw. Gani, ihatag ko na ini sa imo nga bata.
Amo lang inaday mambago dahil I love you. Salamat din. So kung magtawag kita sa pamilya ni Papa, sa family, sa kung sino ang mag-offer sa iyang eulogy or tribute speech sa kay Mama. Ngayong aga sa tanan, sa wala nakakilala sa akon, ako gali si Mrs. Sarah Carcero Biu. First cousin ni Pastor Elias sa iyang mother's side. Nagapasalamat iko sa Ginoo sa pribileyo nga ginhatag sa akon nga maka-share man ako sa eulogy kag ang mga happy kag loving memories namo ni Inday Rose. Si Inday Rose, nakilala ko ni siya first time sang nagpa-Manila ko nga ma-process ko sa akong mga papers sa Hong Kong. Kag dito ko nakadayon sa balay nila ni Pastor sa Upper Bicutan. Kag nakastay ko to for mga almost 2 months while waiting sa akon nga visa man para pa Hong Kong. Kag pasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan niya ko sa opportunity nga maka-stay sa ilang puloy-an dito kag kaupod ko sila upod sa ilang mga kabataan. Kag I was really blessed kag thankful sa Ginoo sa kabuhi ni Inday Rose nga naging siya ng kind and accommodating gid sa mga relatives ni Pastor Elias nga nagakadto sa Manila kag dayon sa ilang panimalay. Kag na-consider ko nga akon nga self nga very close sa ilang family kay una gid sa tanan na pasalamatan ko ang Ginoo nga through sa kay Pastor Elias kay Inday naging Christian ko kay sila gid nag-share sa akon sa gospel of salvation. Kag I'm blessed kag thankful gid sa Ginoo nga sa ila ko na batian ang gospel of salvation kag na-receive ko gid si Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Since then, naging close ko sa ilang family kag si Inday Rose naging good gini siya kag kind sa akon since then kag nang sang nagpa-Hong Kong nako ning amon communication open kay permi kami ga sulatay, permi kami ga kamustahanay until nga nang natapos ko ako nga contract sa akong employer kag siya ang akong gin-recommend nga mabulo sa akong nga employer. Kag pasalamat ko sa Ginoo no, damo kami loving and good memories ni Inday Rose. Pero may importante lang ang akong i-share sa inyo. Una gid si Inday Rose, she was a faithful woman of God. Una gid kay kita ko sa iya nga life nga very faithful gid sa in her relationship sa Ginoo. Kita ko nga permigaten sa Bible study kag very supportive siya sa kay Pastor Elias sa ministry ni Pastor, especially diri na subong sa barangay Helicon. Kag nang
she was a faithful man sister in Christ no, para sa akon kag a faithful mother sa iyang mga kabataan. Kita ko gid ang ano ni Inday Rose no, ang iyang sacrificial love kag unconditional niya sa iyang kabataan nang gin-sacrifice siya gid ang iyang kaugalingon lakat sa Hong Kong nagtrabaho ang mga kabataan niya gagmay pa na sila. So as a mother no kabudlay kasubo balas ng nga bayaan mo mga gagmay mga kabataan kag ma-suffer kagid sang homesick kag loneliness nang kay ang paminsan mo permilan sa kabataan mo hindi man madula ang worries kag mga fears pero nakita ko man ang strong faith ni Dairo sa Ginoo nga ginasalig yagin kagintugan ang Ginoo sa Ginoo nga mga bata until nga nakapuli sila diri sa Philippines sukod ang mga kabataan niya nga safe kag nagdako man sila sa maayo kag salamat kay Ginoo kay sa kabuhi ni Dairos nga faithful and loyal gid sa iya nga Dios kag she was a faithful wife man sa kay Pastor Elias, very supportive kag kay kundiin magkadto si Pastor Elias sa iya ministry at gid siya nga naga-suporta. Kag ang isa ko pa nga na sa kay Sister Rose ang iya man pagka prayerful. She was a very prayerful woman no nga permigid siya nagapangamuyo para sa iya kabataan kag para sa iya pamilya kag para sa iya mga apo kag para sa iya nga mga sa ministry gid nila diri nga gintugyan sa Ginoo sa ila kag sa akon man nga she was praying man for me kag she was man my prayer partner kay permi siya naga-message sa akon every time may mga challenges, mga hardships sa iyang life niya. Ning, please pray for me. Amo ni nang especially isang siya nagmasakit sa last December nga ang last siya nga message sa akon nga please pray for me kay na-stroke siya, na-hospital siya. Kag nang permigit siya kapangayo sa prayers para sa iya. So, she was a very prayerful woman. Kag, ang lastly, ang kay Inday kag Sister Rose, she was a joyful person. Kay makita mo gid ang joy of the Lord sa iya. No, nga, despite nga damo sang kabudlayan, problema, mga challenges, sa kabuhiya pero makita mo siyang permila sa gyapon nagayuhom nang malipayon gid ang iya nga spirit kag nang kaya ko ning kay ara ang Ginoo nga nagahatag gid sa akon sang kusog kag kabakod kag paglaom kag subo man no kag subo man sa part ko kag sakit kay very close siya sa akon kay mayo gid siya halin sa una kag accommodating hindi lang sa akon kundi sa tanan man nga mga relatives ni pastor. So salamat iko sa Ginoo ang Ginoo sa kabuhi ni Inday Rose. To God be all the glory. Thank you gid kag good morning. Salamat, Ate Sarah. At this moment, i-request natin ang Christian Bible Baptist Church members La Paz maghatag sa ilang song number. When peace like a river attends
sa karon, aton nga i-invite sa aton pulpit ang isa sa mga very first pastor friends sa among family, isang nagsugod kami diri way back in 1997. Isa siya sa mga pinakauna gid nga mga pastor nga amon naging abyan sa ministry. Nakita namon kung paano siya na bless ng Ginoo. Nakita niya na batyagan man namon kung paano kami gin-bless paagi sa iya. Nga gingamit siya para ang amon nga ministry diri maging maayo. Isa sa mga pastor nga personally ginarespeto ko gid, gina-admire. Tindog kita tanan sa pag-welcome kay Pastor Eli Perez. Thank you. Mayong aga sa tanan. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa Diyos ang sining oportunidad na magiging kabahin sining kasubo sa Jordan family. Okay, magabasa kita sa Bible, the book of Hebrews chapter 9 verse number 27. The Bible says, "And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." It's pray bala niyo Diyos, amay sa ngamon kabuhi. Nagapakaubos kami sa ngamon kaugalingon sa imo. Kaga Ginoo i-bless mo ang imo pulong ngamon ginbasa. Kag may mga katawhan o Diyos nga nagapamati. Kagkabaya pa ngamon pangamuyo. Bag-o mag-abot sa amon kabuhi ining naptan ni Ma'am Rose, makagom kami Lord sang blessed assurance na one day we will be in heaven. Kaaga, Holy Spirit, I'm asking thee that you'll be going to open the mind of those people who are listening right now, that they might comprehend the salvation that you have prepared for them. Ginoo, nagaprigi kami nga kabay po Diyos, bag-o matapos ining service, makaabot sila sa paginulsol, kag batunon kanila nga ila personal nga manluluwas. Amo niya amon kang pagpangamuyo, pagtuo, patawad sa pagkakulang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Be seated please. Thank you so much. Here ang hambal sang Bible as it is appointed. This is an appointment nga hindi mapalagyuhan sa tao. Kag makita naton diri ginatawag the reality. No, kita ta sa Rose ari sa subong realidad gid niya. Hindi niya mapanginwala sang tao nga realidad ari sa subong, no? So, amo na nga sining sang Bible as it is appointed. No? Gintando na sa tao nga mamatay siya kaisa. Now, ang aton pagkaintindi sang kamatayon, isa lang, physical death lang niya. But ang Bible nagambal may duwa ka kamatayon, kay ang buot silingon gid sang kamatayon amo ang paghamulag, pagsiparar, amo gid ang buot silingon sang kamatayon. Now karon kun ang tawo mamatay ginatawag naton physical, amo ning pagsiparar sang iya kalag sa iyang lawas. Amo ning ginatawag nga kamatayon. Then ang isa ka tawo samtang siya buhi, wala pa siya nakadangop sa paginulsol, wala pa siya nakaako nga siya makasasala sa tubangan sa atong Ginoo, wala siya nakapangayo kapatawaran. Pag abot sang kamatayon, his soul or her soul will be separated from God forevermore. Masiparar ang iya kalag sa Dios sa walay katapusan. Ang iya nga kalag magakadto sa linaw nga kalayo, ang Dios apiy sa langit. Amo na nga si Kristo na naugi diri sa duta. Agod salbaron ang tao, bayaran ang kasalanan sang tao. Kay the only way nga ang tao makakadto sa langit, walay liwan ang makadala sa ila si Ginoong Hesus langit. There is no salvation in religion. Salvation is a personal relationship with God. Relasyon mo niya sa Diyos. Kung ang tao may relasyon sa Diyos, nabato niya si Kristo, ang tao niya siling sa Bible makapalangit din. Kaginaginbasa sang anak ni Pastor Elias, there is a verse number 5, singa, "Tama siyat unto him, Lord,
We know not whither thou goest, and how can we know the way? Mark that statement, how can we know the way? It means Thomas is asking the Lord Jesus Christ how he can know the way to heaven. Jesus answered, said unto him, I am the way. Well, Jesus did not said to Thomas, I am a way, but he said, I am the way. I am the way, the truth, the life, that no man cometh unto the Father but by me. So buti pa intindi, wala gid sang tao nga makapalangit kung hindi magbaton kay Kristo. So kung narin sino man di subong nga arin di, nga wala ka pa yan nakadangop sa paginulsol, wala ka pa yan nakabaton kay Kristo, the Bible declared strongly nga wala, hindi kaya kapalangit. So the only way nga makasaka kita sa langit, among pag-admit sa tubangan sa katong Ginoo, that we are all sinners. And ask God's forgiveness. And receive Him into your heart. Amo na niya ang way, no? Then, not only nga amo niyang buot sa lingon sa kamatayon, then, you know what, kakasubo, di subo nga more than family, but on the other part of the earth, may mga tao man nga nagakasubo kangay ni. Because in every second, pagpatak sang rilo, 3 souls pass into eternity. Arita di pungko, may nagakapatay sa mong sa ospital. So, hindi lang silang nasuban. No? Kaya kiniya ginapakita sa Diyos, sa ang Ginoo sa aton ang realidad, na kita magmuklat kita sa aton mata, kay maabot ni sa aton. Gintando na niya sa aton mo, hindi ni malikawan. Gusto naton kag sa hindi maabot ni sa aton. Galing wala lang takabalo kung saan. Oh, only God knows kung saan ni maabot sa aton. Not only 3 souls pass into eternity, in every second, in every hour, there are 6,316 in every hour ang nakapatay. Then there are 151,000 a day soul pass into eternity. And there are 55,300,000 ang nagapas sa isa katuig. Nagakamatay. So buot silingon, ginapakita sa Bible sa aton nga ang realidad hindi malikawan sa tao. Gustohon taman kang sa hindi maabot ini sa aton. So the only challenge of God is prepare ourselves. Prepare ourselves to meet our God. Not only the reality, but there is also a reason. Nga ang kita nagakapatayaw, silin sa Bible, for the wages of sin is death. Ang bayad sang sala, kamatayon. So ang rason na kita nagakapatay, bangod sa sala. Hindi bangod sa kung anong mga bagay, kundi ang deklarasyon sang Bible nga ang tao mamatay physical, ang tao mamatay spiritual bangod sa kasalanan. That's why, amo nang rason nga aman si Kristo alin sa langit, nanaog sa duta, it was back 2,000 years ago, nagkadto siya din, nag-antos, ginbayaran niya nga itong kasalanan, agud kita nga mga tao, makaagom sang buhi nga paglaom, nga kung kita mamatay, makabalo kita nga mapuli kita sa langit. Kag diri sa Bible, damo nag-testify when one of them is David. Si David nagambal si David, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no death, because thou art with me. Siling ni David siya, nagalangkat man ako sa nalupyakan, sang landong, sang kamatayon, wala ako mahadlok sa kamatayon, kay ikaw, Ginoo, ari sa kabuhi ko. Kag kung ako mamatay, siling ni David, mapauli ako sa balay mo sa walay katapusan. Buhi pa lang si David, nagambal na siya nga mapauli siya sa balay sa niya Ginoo. Si Pablo nagambal man, nga kung ako buhi, ginapanagyan ako sang Diyos. Kag kung ako mamatay, iya ako sang Ginoo. Buhi man ako o patay, iya ako sang Diyos. Kasi ni Pablo, kaysa akon ani si Kristo, ang kamatayon pagdaog. Sa tanan nga nakainchini, yes, accept naton sa family Hortan, Hober, tama kasubo madula si Ma'am Rose. Pero pag binasa naton maayo ang Bible, Ma'am Rose is in a better place. Mas maayo pa ang kahintangan niya kaysa aton.
Naara na siya sa Ginoo mo, tupa niya ng Ginoo, personally, ginbato niya si Kristo. Personally, nag-ako siya na siya makasasala. Inangko niya si Kristo, ginpromisaan siya sang Diyos. Ang nangabal sang Diyos, sa Numbers 23:29, God will never tell a lie. Kung nagambal ang Ginoo nga dalon ka sa langit, dalon niya ka sa langit. Sa sininga aga, kung wala ka pa ya assurance na mapalangit ka, you ought to humble ourselves before God and admit that we are all sinners, and ask His forgiveness, and accept Him as our Savior. That's the only hope that we have. Na makakadto kita sa langit. Not only the reality, but tununtang na realidad niya, hindi na ito ni malikawan, na balanta ang rason kung nga aman kita mamatay. Nang rason nga kita mamatay, walay liwan kundi kasalanan. Di wala di sa wala sang sala. Silin sa Bible, for all have sinned. O, tulungan nyo, sino wala sa lal, sa kamot? You see, the realidad, ang reality. So, realidad gini, nga ang tanan nga tao makasasala, ang tanan nga tao maabot sa kamatayon. Not only the reality, not only the reason, but we ought to be ready. Kinanglan kita magpreparar. So, ang pagpreparar, you must have a personal relationship with God. Kinanglan mabalaan mo, may ara ka personal nga relasyon sa Diyos. Kamo sing sa Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kung sinuman kuno ang nagbaton kay Kristo, sa ila ginhatag ang katungdanan nga siya pagatawgon na anak sang Diyos. So muning dako nga pamangkot, anak ka bala sang Diyos? Nabaton mo bala si Kristo? So amo ning pag-ready, amo ning pag-aman sa aton kaugalingon, amo ang pag-ako nga kita makasasala, amo ang pagpangayo sang kapatawaran, kag pagbaton kay Kristo nga aton personal nga manluluwas sa paghimo sini, then we have a personal relationship with God. Now, not only we ought to accept the reality, nabalaan naton ang rason nga man kita mamatay, then we ought to be ready with ourselves. Amanon ta nga atong kaugalingon. Na pag naaman na nato ng atong kaugalingon, there is a result. Ang result sini, ang tao pag namatay, duwa lang kalugar ang katuan. Either heaven or hell. Ang hell, ang impyerno, according sa Bible, ara sa idalom. Na makita mo ning bulkan, usbunga na sa impyerno. So makita ta ng laba. Siling sang Diyos malangoy ang tao dira sa katapusan. Pag hindi siya mag-ako, nga siya makasasala, hindi siya magbaton kay Kristo. Ang Bible very clear nga naga-declare nga ikaw ang kadtuan mo dira. So kapasalamat kita nga kita ginpalangga sang Diyos, ginpanaugan kita sa duta, ginbayaran ng atong kasalanan. That's why kung ang tao naka-ready na the result of it, kung siya mamatay, he or she will be in heaven. Ina, kung nakabaton siya kay Kristo. Then kung wala siya nakabaton kay Kristo, ina nga tao, pag namatay, he or she will be in hell. So ito walang kalugar. Either you will be in heaven, or either you will be in hell. So it depends sa imo, kung may personal ka ng relasyon niya kay Kristo. And then, the good news to the family, mati may tang pamilya sa Hober, kag Hordan, there will be reunion. Amo niyang kanami, may reunion nga matabo. Siling sa Bible, magabalik si Kristo, kag kuhaon kita sa iya kaugalingon. Kuhaon kita ni Kristo, buot silingon si Ma'am Rose, idulong ta ni karon dito sa iya nga lulubngan. Pagbutang ta na to karon, pag rapture, siling sa Bible, pag rapture, ang iya lawas, islan sang Diyos ang immortal kag incorruptible. So pagaman naton incorruptible, hindi na madunot nga lawas. Pagaman naton immortal, lawas nga hindi na makaagom sang kamatayon. Kag ina nga klase lawas, makasulod na sa langit. Kay siling sa Bible, ining flesh and blood, hindi niya kasulod sa langit. So in order nga magsulod niya sa langit, islan siya ano isang Diyos, sang lawas nga hindi madunot,
kay islan sa sang Ginoo sang lawas nga hindi na mapatay. Then maging kaupo na naton ang Ginoo sa walay katapusan. So members of the family, hindi ta magkasubo too much. Kaya ang tawag sang Dios sa mga luwasang kamatayon, katulugon. Si Ma'am Rose katulog lang ni. Pukawo ni siya one day sa aton Ginoo. So salamat gid kagabay pampulong sa aton Ginoo. Very clear sa aton una-una, sa aton tagipusoon, ang makapalangit lang ang tawo nga nag-ako nga kita makasasala, ang tawo nga nagpangayo kapatawaran sa Dios, kag ang tawo nga nagbaton kay Kristo. And I want you to know today that God is knocking at the door of your life. Kapangabay gid ang Ginoo nga pasudlon mo siya kay nakita sang Dios ang kalag mo is in danger. Makadto siya sa kalayo sa walay katapusan, dito siya mapuyok. Just imagine that. So karon ang Dios padayon nga nagapanuktok sa tagipusoon sang tagsa ka tawo, pasudla ko sa kabuhi mo para pag-abot sang kamatayon, dalon ko ikaw sa akong ginarian. Tindog ta palihog. Labing balaan nga Dios sa may sangamon kabuhi. Nabatian sang katawhan ang imupulong. Nagapangabay kami Ginoo. Nakabay pulong sa mapainubuson nila nga tagipusoon. Batunon kami Ginoo nila subong nga ila personal nga manluluwas. Kagabay po Dios, ikaw ang magtandog sa ila tagipusoon nga makaabot sila sa paginulson. Samtang ginaduko ang aton ulo, piyong aton mata. May ari di sa tunga naton, Pastor, gusto ko magbaton kay Kristo. Nga akong personal nga manluluwas. Palihog lang bayaw sa natunga kamot. Salamat, ma'am. Mayri pa? Sige, hindi ta mauya. Alsa lang aton natunga kamot. Gusto kita magbaton kay Kristo. Subong nga aton personal nga manluluwas. Mayri na diri sa sulod. Kapasalamat kita sa Ginoo sang mahumok mga tagipuson. Mayri pa? Mga bisita namon, gusto ka magbaton kay Kristo. Subong nga personal mo nga manluluwas, palihog, bayaw, sang natuong nga kamot, nagapahayag, gusto ka magbaton kay Kristo, nga imo personal nga manluluwas, ang kamatayon maabot ginaya sa aton, hindi na siya mapunggan. Gustuhon mo man kag sa hindi maabot from pamangkot, diin makadto ang imo kalag. Okay? So, kabay pa Mary pa di, gusto pa magbaton kay Kristo, subong nga personal nga manluluwas, Mary? Salamat, mera pa sa likod. Salamat, kid. Hindi ko na makita. Salamat, Brad. Salamat, ma'am. Mary pa. Gusto magbaton kay Kristo. Nito mauya. Wala ta dapat ikaw ya. Gusto naton masiguro nga kita makakadto sa ginarian sa aton Dios. Mary pa? Okay, so salamat sa Dios sa nagbaton sa Ginoo. Nagaprigi ko nga kabay pang Dios padayon makipagsugilanon sa imo personal. Labing balaan niyo Dios sa may sangamon kabuhi. Lord, nagapasalamat kami nga may mga katawhan nga nakadangop sa paginulson. Salamat o Diyos, naging pakaubos niya ang iyako galingon. May ribidis tunga namon, nga nahuya sila magbaton. Ginoo, nagapray kami pa sa isa kadlaw. May isa katao nga makashare sa ila, personally, sa kaluwasan nga ginapreparar mo sa ila. Salamat, Lord, sa liwat sining oportunidad, dalayawon gid imong ngalan, pakataas ang ngalan mo sa among tunga, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Damong salamat, Pastor Eli Perez. Kag sa subong, iga-lead kita ni Pastor Joel Salamanca sa aton closing prayer. Okay na closing word of prayer kita. Ginoong Diyos amay nga balaan, Diyos nga labing makagagahong, Diyos nga nagapungko sa imo balaan nga trono, Diyos nga nagatulupangod sa mga nagakalatabo, Lord, sa sini nga kalibutan, especially Ginoo sa siniman nga necrological service para sa kay Ma'am Rose. Salamat gid Ginoo sa padayon mong katutong pagpalangga
Padayon mo Ginoo ang imo gina-extend mo Ginoo ang imo maluluyon nga kamot sa mga tao Dios nga nagapalapit nga may pagpaubos, nagakilala Lord bilang isa kadako nga makasala. Kag Lord, wala gid kami sing may mahimo sa amon kaugalingon. We are just sinners and bound to go to hell someday Ginoo, kay ang kabayaran sa sala amo ang kamatayon sa linaw nga kalayo. Pero salamat o Diyos, ang mensahe, Lord, nga gusto mo ipaabot, Lord, nabatian na sa tanan, and I do believe, Lord, salamat sa mga nag-respond, sa mga mapainubuson nga espiritu, kag Lord, express man sang inaman Ginoo nga pagkilala, pagtuo kag pagsalig, Lord, kanimo as the Lord and personal Savior. Kag salamat o Diyos nga ang kaluwasan pinaagi lang gid sa pagtuo. As what you have said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. I do believe, Father God, those who are raising their hand, Lord, to accept you as their Lord and personal Savior, we know, Father God, that only eternity will tell. Lord, that sincerity sa ilang nga ginhimo Ginoo. Kag Lord, salamat, ikaw nagsiling, ikaw lang gid ang dalan going to heaven. Wala na sang iban. Lord, kung ikaw ginbato namon sa among tagipusoon, may dalan na kami, may kamatuuran na kami, and then someday, somehow, kung maatubang ining appointment nga death, Lord, this is our appointment. Every day, we're just facing this kind of appointment. But Lord, salamat, kung ginbato namon si Kristo as our Lord and personal Savior, Lord, we have nothing to worry about sa amon Ginoo eternal destiny. Kay bangod Ginoo, ikaw lang gid ang makadala sa amon sa langit. Kag ikaw makadulong sa amon sa imo amay nga yara sa langit. Lord, padayon gid kami nga nagapangamuyo sa Jordan family. Continue to give them more sustaining grace. Lord, sa ilang nga kasubo, Lord, sa pagtaliwan ni Ma'am Rose. Pero Ginoo, on the other hand, sa amon nga mga luwas, ang kamatayon Ginoo, Lord, isa ini kadako nga kadalagan. We know nga nauna lang si Ma'am Rose, and she's now in a better place to be with the Lord in heaven. Kag Lord, someday Ginoo, Lord, as what the preacher have said, there will be a reunion in heaven someday. Kung ikaw magbalik, nagsaad ka Ginoo that you will come again. Kag ang tanan nga nagkalamatay dara kay Kristo, Lord, imo ni sila pangpukawon, imo banhawon, kag masugata kami sa imo sa langit, kag dalon mo kami Ginoo sa kahimayan sa balay sang imo amay. But Lord, sad to say, madamo sang mga tao Ginoo nga Lord, they will left behind at that moment. Because kadamo sa mga tao Ginoo, Lord, instead nga magtuo magsalig sila kanimo, they rejected you as their Lord and personal Savior. And it's so sad. So salamat sa mga tao nga nagbaton, kag Lord, sa siningaga, ikaw magapakigupod bisan pa man Ginoo sa pagdulong namon kay Ma'am Rose sa iya katapusan nga kapahulayan. Salamat Ginoo, Lord, temporarily, Lord, hindi na mo ni siya makita, but someday Ginoo, Lord, Ma'am Rose will meet us again in the glory land in heaven. So thank you so much once again. Continue to comfort the Jordan family. Ikaw gid Lord ang magahatag sa ila gid sang sustaining grace. Lord, Ginoo, sa mga kasubo, ikaw magalipay sa ila. So salamat gid sa tanan-tanan, salamat sa mga relatives both side nga ari diri, kag sa mga friends in the ministry nga nagapakigbuylog Ginoo sa kasubo sa Panimalay Jordan. Kag Lord, once again, salamat Ginoo sa imo plano sa among kabuhi. Nga Lord, sa gift of life nga ginhatag mo kay Ma'am Rose. And it so happen Ginoo nga Lord, nag-abot na Ginoo ang appointment, Lord, nga kwaon, bawion mo na Ginoo ang ginpahulam mo kang kabuhi sa amon. So thank you so much, and Father in heaven, we commit to you and we give back to you the honor and the glory
For in Christ's name we pray. Amen and amen. Salamat, Pastor Joel. Okay, good morning sa tanan. Ako gali ang subanggit nga bata ni Ma'am Rose. Aring sunod sa akon. So, I believe may mga relatives kami, friends, nga mga nagapalangga kay Mama nga naghalin pa sa mga malayo nga lugar na ano gid sila sang time para makatambong diri sa iyang pagdulong sa iyang uli nga paluhulayan. Oh. Nabulal na ako. Okay. Pasalamat gid kami in behalf of sa family namon nga tanan nga family, friends. Thank you again sa pag buylog nyo sa amon nga kalisod. At wala na akong mambala. Thank you lang gid in behalf of family. Making a list of all of the good things you've done for me. Lord, I've never been one to complain, but right now I'm lost and I can't find my way. My world's come apart and it's breaking my heart, but it helps to know your heart is breaking too. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Alone in the dark, in my hands, crying out to you. Lord, there's never been a time in my life. There's so much at stake. There's so much to lose, but I trust it's to you. You'll bring me through. It helps me to know that I'm not alone. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. You're the one who calms the raging seas. You're the one who made the blind to see. You look through all the heaven and eternity, and through it all you saw me. When I
'cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I Welcome to Golden Heaven Memorial Park. Friends, we are here together today to remember the life of Ma'am Rosalina.
we're being touched and change our own existence one way or the other. As we remember how Ma'am Rosalina lived her life as a daughter, sister, mother, wife, and as a friend, we will not allow these memories to pass away. Instead, we shall commit them in the most precious place in our hearts. So, we can call on for the scripture reading as well as prayer. Our text for our scripture is in 1 Corinthians chapter 15 in verses 51 to 58. So the Bible says, "Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trump shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." So, let's all stand up, let us pray. Last Lord nga amon nga pagpakita sa amon nga pagigugma sa amon nagtaliwan nga si Rosalina Ordan, isa ka nanay, isa ka friend, isa ka relative, isa ka asawa, isa ka lula. Lord God, kapay pa nga sa sini nga dinion magahatag man Lord opportunity sa kada isa nga mag-work ang imo Lord nga mga plano, ang mga blessings mo Lord, maging opportunity nga ma-share gid sa palibot diri. Kabay pa Lord ikaw gid mag-bless kag sa tanan Lord nga ari diri, kabay pa ikaw gid mag-bless ang ila presensya, kagabay pa nga sila man Lord mag-bless pumaagi sini dili nga okasyon Lord nga sa pagtaliwan, sigurado kami Lord may ara gid Lord may bag-o nga kabuhi nga maga-save Lord pamaagi sini. Lord God, kami Lord patawaran kami sa salamat nimo, kabay pa ikaw gid magagiya sa amon mga future activities, kag kabay pa Lord nga all throughout sini imo gid nga gahom ang magapangibabaw. All of these things I ask in Jesus name I pray. Amen. Okay, so salamat gid sa mga nagtambong diri no sa lubong kinamon nini kapin pa kay kami na ara gid sa stage nga nagapangabudlay man. So, pangod sa inyong mga presensya, so, why man kami nabudlayan gid, makita naman ang pagpalangga nyo gid sa amon. So, di kami duway gid nag-sip-in sa amon, ang kasubo, ang kabudlay, kita ara ka mo, presensya nyo, pagpalangga nyo, suporta nyo, mapatsagang kinamon. So, why kami nag-aisa ng direct sa amon. Damo mga tao nasakitan, damo mga tao ang gusto gid pagbuli. So, salamat gid sa tanan nga nagtambong direct. So sa siniguro tinion, last viewing na nato nini before naton i-patugid. So rin niya aruluan para huwayan. So last viewing na. Thank you. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I
so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you with the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even though I'm far away, I'll hold you in my arms. I'll sing this secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms again. Remember me.